So I started working as a dental hygienist somewhere in Central London, in Willesden. So trabaho dito, balik trabaho na. Trabaho Full-time na ulit. Yes. Lumaki ba yung sweldo? Yes. Diba? Na business partner sometimes, mga magkaibigan na naging magkaaway pa pag business partner. Yeah. Ano yung pinaka-challenging point so far? So far, Magandang araw sa inyong lahat ulit mga ka-GSS. Andito tayo ngayon upang tunghayan at pakinggan ang kwento na naman ng isang ating kaibigan na tagumpay dito sa dating OFW, right? Yep. Okay. Yes. So dating OFW siya at ngayon siya yung nagmamay-ari ng clinic dito, dental clinics. Walang filter, walang script. Oh dear. So, tanong na tanong na galing sa puso sagot at walang mali sa mga sasagot mo sa akin. Wala ring tama? Malamang lahat tama. Obviously, paano ka nag-start nung napunta ka sa UK? Pumunta ako dito sa UK to join my mother. This was in 1990. 90s. Yeah. Pinanganak, lumaki sa Philippines. Saan ka nag-aaral ulit nga? Nag-aaral ako sa Paco Catholic School, elementary and high school, then university, Centro Escolar University. So, CEO ka? Yeah, CEO ako. Tatak CEO. Malamang yung mga taga-CEO makakapanood nito, magiging proud sa'yo. Dahil dito sa England, tapos ikaw may-ari ng isang dental clinic, nakaka-proud naman talaga. Ako bilang isang Pilipino, galing sa puso dahil hindi kaibigan kita, ako'y natutuwa at sobrang proud sa'yo. Salamat. So, ayun, kwentuhan mo kami. Tapos, nag-aral ka, nagtapos ka ng kolehiyo sa CEU. So, yung 17 ako, my mother asked me to join her. And then I did. Tapos, malungkot dito sa UK. Oo, di ba? So, walang kaibigan. And ang ginawa ko, sabi ko sa mother ko, uuwi ako ng Pilipinas pero magtatrabaho ako. So, nagtrabaho ako sa isa sa mga supermarkets dito sa UK. So, yun yung first job mo sa London? First job ko sa bakery department. Oh, grabe, di ba? Yes, Pero, yes. siyempre, lahat naman tayo nagsimula. Ako rin. Ako naman, lahat naman, as you know, probably, alam mo din kung sa ano. So, unang salta sa isang bansa, definitely, ganun talaga di ba? Yes, yes. So, ano yung mga struggles? Ano yun? So, first job mo sa supermarket o bakery? Supermarket, bakery. Student ako, nag-aaral lang muna ako ng English course. Sabi kasi ng nanay ko, kailangan. Ibang English dito kaysa sa American. Kasi tayo Filipino, we were, di ba, taught American English. American So, sabi, kailangan mong matuto in the way they talk here, the way they speak, you know, English. And kasi sa Philippines, advanced tayo. So, pinakuha ko ng business course. Business course at that time. So, dito na yun sa England? Dito ka na nag-aaral ng business course. So, after natapos mo na yung dentistry? Hindi pa. Okay. Bali, hindi pa. Tapos, sabi ko nga, uuwi ako. And then, sabi ko, uwi ako sa Pilipinas, mag-aaral ako ulit. Iko-continue ko. So, ano nangyari doon sa business schools mo dito? Wala lang. Like, beginner's course. Yeah. Advance ang pinakuha sa akin kasi yung may entrance exam and everything. So, they said na yung English mo is good enough to take this course. Nag-business ako and then while studying, in the evening, nagtrabaho ako sa bakery department sa Sainsbury's. I was very proud of it and it was first job na wow, ang sarap. Kumikita ka ng pera. Nag-umpisa ako kasi student ako, wala pang tax and everything. I was earning about 250 pounds a week. A week. So 200, which is malaki na. Yes. Malaki na. Tapos 17 years old ka nun. Yes. Oh, diba? So kasi 200 a week in peso that time. Tapos maganda exchange rate. Siguro mga nasa 15,000-17,000 more or less. I don't remember kung magkano exchange rate. Basta dapat 90, no? 90s. Oo, 90s. So, at that time, ang target ko lang makapag-ipon ng pera. Parang ang nangyari sa'yo, yung nanay mo nandito nauna siya sa'yo, obviously. Tapos nag-aaral ka na sa Pilipinas nasa CEU ka. Hindi mo natapos, pumunta ka ng England. Oo, pumunta ako ng England. So ilang terms yung natapos mo nun sa ano? Pre-dentistry pa lang yun eh. Nung una, bago ka nag-England. Tapos sabi ng mami mo, gusto ko mag-business course ka anak dito sa London. It was recommended sa akin na instead of just standard English, business course to make it worthwhile. I was studying with
different nationalities, may Japanese, may Chinese. Oh, siyempre. And then Iba na yan. oo. Halo na kasi sa London, di ba? Pero sa London to mismo. Sa London, sa Barnet. So, okay. West no. Ilang buwan to? It was about short course lang, a year. Short course lang, a year course. The plan is talagang tapusin mo yung pag-aaral. The thing is, dahil galing kami sa hirap, Vic, my mother said to me, Grace, wala akong maibibigay sa'yo na siguro typical na. Yeah, kasi noon, bata pa ako, Nay, alam mo yun, gusto ko kotse, ganun. Hindi ko yan mabibigay sa'yo. Ang maibibigay ko lang sa'yo is edukasyon. Okay. Hindi yun nawala sa isipan ko. Typical na Pilipino kasi lahat ng magulang, lahat yan yung sinasabi sa atin. Pero aral, di ba? Pero ngayon, nakaka-proud ngayon. Si nanay has always lived there. Okay. So, so bata pa nga ako nung iniwan niya ako. And then, so nung time na graduate and everything, sabi ng nanay ko, Grace, I cannot support you anymore. Okay. So, nakagraduate ka na naman? Yes. Tapos, nasa Pilipinas ka pa? Nasa Pilipinas ako. And so, nagtrabaho ka pa sa Pilipinas? Well, sandali lang. Okay. Kasi at that time, ang mother ko, adamant na bumalik ako dito. Nakakaedad ka na, you have to, you have to start earning a living for yourself. I decided, it was the right time. Nag-decide ka na ako, sige, sunod na lang ako sa'yo dyan. It was the right time. Lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, God was always there and put everything, in His own time. Grabe, di ba? Yes. So, tapos so nandito ka na. First job ko, sabi ng nanay ko, nag-aaral ka na, kailangan mo mag-aaral ka na maganda. Yes, sabi niya. Nag-inquire ako sa dental nursing agency, magtrabaho ka. Okay, so dito sa bansa na to, it's called dental nursing. Yeah. Sa atin, dental assisting. Okay. So nag-dental assistant ako, nag-dental nursing ako. So yun yung, which is related na sa related na sa pinag-aralan ko. Which is good. And I was able to see how it's like to handle patients dito sa bansa na to. Kasi iba rin sa Pinas. Iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi, diba? How do they treat yung dentista, yung relationship ng dentist to patient to dentist. Yeah. It's not easy. I've seen it in comparison sa Pilipinas. You have plenty of time to treat yung patient. Yeah. May time ba na naisip mo na, bakit ganito trato nila sa akin? Yes. Pero parang pakiramdam mo na parang, tutuloy ko pa ba yung trabaho o hindi na? Parang gusto mo na ba sumuko? Ang attitude ko kasi, Vic, is there's always time for yung ito lang ang buhay mo ngayon, but there will always be a time na magbabago ang buhay mo. Exactly. Just be patient. Yeah. So, mga ilang taon to? Mga ilang taon to nagtrabaho? So, about 3 years. Okay. But during that time, I started to inquire. Inisip ko, magte-take ba ako ng exams for dentistry or shall I take another course? So, as I was seeing, what it's like dito sa dentistry sa UK, nakausap ko dental hygienist doon sa practice. So, I was asking her, how long did you take the course? Ano ang kailangan mo and everything. So, she gave me few things, just a little bit idea, but they're not going to tell you everything. You have to research. Yeah. And I was accepted to do dental hygiene and therapy sa University of Sheffield. Okay. Yes, that's in the north of England. Layo na nun. So nalayo ka ulit kay Mami. Si Mami nasa London, nandun ka na sa north. I was working part-time lang, dental nurse, and I was earning about... More. So nag-upscale ba to? No. Because I have to work, to support myself. Nag-student loan ako. So student loan, kapag nagkatrabaho ka, nakikita nila yung loan, nung nagkatrabaho ko na automatic yung pag sumweldo ka, babawasan. Babawasan nila. Automatic. Wala kang lusot. Sana mayroong ganito sa Pilipinas. I don't know kung mayroong student loan, pero usually wala. Wala. And even yung course ko at that time, funded ng NHS. Wow. We're already treating patients for hygiene and therapy. So parang nag-aaral ka at the same time, nagtatrabaho ka na? Basically, may time kayo to study and then the following day, all day kayo nasa hospital treating patients. Wonderful. Ano yung talagang drive mo para bakit kailangan pa talagang mag-aral? Nagtapos ka na mag-aral sa Pilipinas ng gano'n sa CEU, tapos dito pagdating, aral pa rin. I had to do something dahil sabi ko nga,
pinag-aral ako ng nanay ko, I cannot just be a dental assistant. Not that I'm saying it's, you know, of course. Hindi ko naman inaano, pero sabi ko, I think I know better than that. I'm worth, you know, than that. Okay. So, given the opportunity sa University of Sheffield, studying at the same time, at trabaho, that time, grabe, ano? Grabe. Tapos, sa London, umuwi ako sa London para makita ko rin nanay ko. Kinikita ko lang yun. About less than 300 a month. Grabe. Tapos kasi, yung 300 a month mo na yon kasi binawas na yung student loan mo? No, that was just my earning. Para lang makasurvive ako. Talaga? And you wouldn't... Bakit ang liit yata? Kasi full-time ako sa, sa school, sa uni. So yung time mo na tinatrabaho para dun sa pagiging dental assistant, lumiit na yung oras, kung kunting oras na lang. So kumbaga mas majority of your time nasa uni, using it for university na. Yes. Inisip mo ba ni minsan na magkakaroon ka ng ganito kalaking ano? The thing is, I've always had this entrepreneurial thing sa sarili ko. Maliit pa lang ako noon pagka may liga ng basketball. Gusto mo talaga gusto ko magnegosyo, gusto ko yumaman, parang gano'n. Nagluluto ang pinsan ko ng mani. Alam mo mani? Binibenta ko sa labas. I'm not, you know, I'm not ashamed or anything to make money. Ako nagtinda ako balot eh. Yeah. Totoo. To make money, isn't it? Yeah. Galing sa maganda. Ethical na trabaho yun. Yes, diba? galing sa maayos niya. Maayos na trabaho. Tama. Yes. So tapos, after ng 3 years na nag-aral ka ulit, ano na sumunod? So, since I qualified, that was the beginning of my journey. Qualified ka na as a dental therapist and hygienist. So, dental therapist dito na I can do fillings, checkups, x-rays, diagnosing lahat you know, diseases. Grabe ka rin, ano? Siguro, para sa akin kasi, you have to persevere kung ano ang passion mo. You have to persevere with it. You just don't rely on, it will happen. If you don't do anything, it's not going to happen. So I started working as a dental hygienist somewhere in central London, in Willesden. So trabaho ulit, balik trabaho na. Full time na ulit. Yes. Lumaki ba yung sweldo? Yes. Diba? Salamat. So ito yung part na talagang sinasabi ko pag nagtiyaga ka talaga eh, may nilaga ka eh. Yes. Yun yung kasabihang Pilipinong totoo naman talaga nangyayari. Ito, full-time job, self-employed na to o hindi pa? Self-employed. Interesting kasi kumbaga, pag nag-self-employed ako, kumbaga, ikaw yun eh. Pag nagtrabaho ka, may pera ka. Pero kasi yung pagkakaiba ng self-employed at saka employee, ay malayo yan eh. Diba? Pero ang maganda, kapag self-employed ka, pag self-employed ka, you can work hours that you want to. Kung gusto mo magtrabaho ng 20 hours, 18 hours, nasa sayo yun. Yes. Noon talaga nagtatrabaho ako 8 hours a day, 6 days a week. 6 days a week. Pero yung per hour nun, maganda na. Kasi self-employed ka na. Okay. So, hindi ako mag-quote ng by numbers, yeah. But after a year, nakabili ako ng sarili kong kotse. Diba? Tapos, so I graduated 2004, no? After 4 years, nakabili kami ng bahay. 21 years na nandoon ka as a self-employed. Pero ano to, isang clinic lang to? Iba-ibang clinic? Iba-ibang clinic. So, meron akong 2 days sa isang clinic. May 2 days ako sa isa. Tapos, yung dalawa is part-time ng Saturday, isa part-time ng 1 day. Yung 20 years na nandun ka self-employed, pangarap mo na ba talagang magkaroon ng sariling clinic? There was this time na if you remember, nag-rent ako ng sarili kong dental room. Yeah. Yes. That was nandun tayo pa sa... Pasensya kita noon. That was about 3 years ago. Yeah. So, mga 1 year lang. So, 12 months? Yeah, 12 months. Or even less. Because I was given the opportunity to do this. Nung colleague ko, a good friend and colleague, Rosh. Yeah. So, siya yung business partner mo dito? Siya yung business partner ko. Nung nakita niya na nagre-rent ako, ang sabi niya sa sarili niya, wala akong naririnig na hygienist na nagre-rent ng sarili niyang, ng sarili niyang kwarto to make money. Sabi niya, dala ko lahat. Tulad mo, Vic, dala ko yung mga equipments ko and everything. Yeah. Dala ko yung equipments ko, dala ko yung basta yung room lang. Kasi pag mo talaga, grabe yung mo. Kailangan eh.
So, paano dumating yung opportunity na to? Paano yung oportunidad na... Bali, kinausap lang niya ako. So, parang out of the blue? O kakilala mo siya na before? Kakilala ko na siya. Kasama ko siya sa trabaho. Tinanong niya ako, sabi niya, gusto mo bang maging business owner? Tapos sabi ko, tinignan ko lang siya. Tapos sabi niya, hindi nga. Sabi ko, are you for real? Sabi ko, tapos sabi niya, yes, great. Sabi niya, may opportunity. Hindi ko alam, naghahanap na pala rin siya ng, tumitingin na rin siya. Ng naghahanap din siya ng business. Okay. So itong kapartner mo na to, para lang sa kalaman ng lahat, hindi siya Pilipino? No. Okay. He's originally from Kenya. Implantologist siya. Okay. Napakagaling na implantologist. Grabe, no? Paano ba talaga mag-work as a partner, business partner? Ika nga. May understanding kami na, sabi niya, Grace, magiging honest ako na ang priority niya is implantology. Okay. So that means wala siya sa practice. Because this is general dentistry, yeah? Itong practice namin, it's general dentistry. We do, we promote, we see patients para sa implant, pero siya will be in different practices. Okay. So from the very beginning, may usapan na kami. You know what? I feel privileged na he allows me to do everything. He allows me to manage this. Not easy. Honestly, it's not easy. Kailangan, mahaba ang pasensya mo. Mahaba ang understanding mo. I-delegate mo rin. Tulad yan, may staff kami. I-delegate mo rin kasi hindi mo kakayanin eh. Yeah. Hindi, kasi ngayon, ilan ang staff nyo ngayon so far? So, we have Amanda, we have administrator, tapos 3 nurses. So, di ba, ang sarap lang? Hindi ba nakaka-proud bilang isang Pilipino? Ngayon yung mga puti, nagtatrabaho sa Pilipino. You know what? Hindi ko yan naisip. Pero diba, totoo, diba? So parang, gaano ka-importante na dapat happy yung mga employees mo sa ginagawa nila? Sa akin, 100% kailangan happy masaya sila. Diba? Kasi, yung success mo, hindi mo to ma-achieve kung hindi dahil sa kanila. Exactly. Diba? So, kailangan na andoon yung pagmamahal mo sa mga staff mo. Tama. Kwentuhan mo naman kami, ano yung plano in the next 5 years para dito? In the next 5 years, hopefully, basically, ang gusto namin is yung i-promote muna talaga itong practice. Is it good or bad to have a competitor? For me, it's healthy. You basically promote the same service. The only thing is, what's different is yung quality ng trabaho number mo. 1 yun. Oo, napansin ko sa iyo yun. Ibang level kayo. Ako, ito, hindi ko sasabihin sa iyo dahil kaibigan kita. Sasabihin ko sa ito dahil sa experience ko. Ako mismo magpapatunay. Ikaw yung tao na pag nagtrabaho ka, binibigay mo yung more than 110% mo eh. Na talagang dapat mas malinis. Tapos ang gaan ng kamay mo. So, ano yung mapapayo mo sa mga OFW din na parang ikaw, dati nangangarap lang na magkaroon ng negosyo. Tapos ngayon, isa nang masasabi kong proud ako sa'yo na may-ari ka na ng isang dental clinic. Huwag kayong titigil na mangarap. Okay. Number 1, ang pangarap is libre. Yeah. Pero habang nangangarap kayo, gagawin nyo rin dapat. May action. Kailangan na yes, kung halimbawa gusto mo magkaroon ng tindahan. Para magkatindahan ka, you have to work hard for it bago mo ma-achieve yun. So work hard. So you have to work hard, you have to persevere. Praying, isa yan. Yun kasi magpapalakas sa'yo ng loob eh. Gaano ka-importante na pag may dumating na oportunidad sa'yo, na dapat di mo palagpasin? The moment na dumating yun, may nagtanong sa'yo o may nag-approach sa'yo o dumating yung pagkakataon, take that opportunity. Kasi it only comes or not once. At pag na-miss mo, wala na. Pag na-miss mo, wala na. Oo. Kung uuwi ka ba sa Pilipinas para mag-retirement? It's a lovely opportunity na makauwi sa Pilipinas. Kasi para enjoy mo yung buhay? I-enjoy mo yung buhay, yeah. Ikaw, anong plano mo retirement-wise? Well, the thing is, halimbawa may ganito kang business, this is passive income pag wala ka na. Tama. Diba? Kasi ito naman, pwede naman tumakbo to nang hindi ka na actually pupunta rito. Hindi mo kailangan, di ba? Oo. So, if you have the right people with you, around you, surrounding you, you can just leave,
sa Pilipinas na I'll gonna be there for 2 months, hindi Yeah. ka maging problema yan. Hindi. Parang kasi tumatakbo. Kaya mo- Kaya mo na ito operate ng remote Yes. actually, di Yeah. ba? Kung tutuusin. Paano mo binabalanse yung trabaho, negosyo, obviously negosyo in your case, family, at saka doon sa sarili mong oras? Yeah. To start off with, after 17 months of continuous working, now I'm on my way to just basically enjoy life. So, kailangan mag-day off ka to do nothing. Okay. To basically spend time with not to do nothing literally, but spend quality time with your family. Gaano ka-importante sa'yo yung pagkakaroon ng mentor? Kasi narinig ko sa'yo, may mentor na kayo ngayon. Yes, yeah. Diba? Well, it has an invaluable, thing sa buhay ng business person. Because otherwise, you would not know kung paano mo palalakarin ang business. Lalo na ako, talagang wala naman akong dental business background. Yeah. So, ang laki Sobrang ng importante tulong. sa'yo. Para sa akin, it was the right decision ng business partner ko na magkaroon ako ng mentor. Because number one, I didn't know who to call. Yeah. Yeah, but I know I needed it. For me, kasi nga ako ang nagmamanage ng practice. So, yung mentorship is, Galing. Sobrang 100% na dapat. So, tanong number 1. Fast talk tayo, ha? Okay. So, cleaning o instruction? Cleaning. Okay. Patient na may anxiety o patient na late? Patient na late. I don't mind that. Root canal o filling? Feeling. Busy Monday o chill Friday? Chill Friday. Yay! Amo, old patient na talagang loyal o walk-in client na high payer? Old patient but loyal. And we have them here. So, loyal. We have- Loyal yes, client. yes. Galing. Yes. Una-una, Ace, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. You're Sobrang welcome. natatanggap ko at nagpapasalamat at na-appreciate ko yung oras na binigay mo. Alam ko, sobrang importante sa iyo yung oras mo, pero na-appreciate ko. Isa ka sa matagumpay na Pilipino, na kaibigan ko, at ako'y natutuwa dahil narating mo yung gusto mong marating. At sana, marating mo pa yung mga gusto mong gawin na sana mag-expand ka. Sana, who knows, mamaya 5 branches ka na and everything. Invite mo ulit ako, interviewin kita ulit ng paulit-ulit. Mga kababayan kong Pilipino at kung nandito kayo sa UK at nangangailangan kayo ng dental clinic, isa po ako sa magpapatunay na si Grace ay talagang napakahusay at talagang namang sobrang tiyaga and everything na talagang 110% binibigay. Minsan actually yung 30 minutes na slot na binibigay sa'yo, actually madalas lumalagpas ka sa oras eh. Sa lahat po ng mga Filipino dyan, nandito lang po kami sa Farley House Dental Care, 7 Pound Road, Chertsey, Surrey, KT168EH. I'm happy to help and so as my team, kami po ay magsisilbi para sa inyo. Anything you need in dentistry, nandito lang po kami. Salamat po sa inyo. Gusto ko lang po magpasalamat ulit sa inyong lahat sa oras na binigay niyo sa amin at maraming salamat po. At sana po ay nakapunta naman kayo ng aral at na-inspire sa kwento ng isang kababayan natin. Dating OFW ngayon ay isang matagumpay na negosyante na at nagmamay-ari ng dental clinic. Maraming salamat po sa inyong oras. Salamat po. Hanggang sa muli. Thank you. Thank you. Galing. Good. It's good. Good. Yeah.